mga tao sa buhay natin na hindi natin akalain na maaari nating makilala. Ang ilan sa mga taong ito ay maganda ang hatid sa buhay natin. Pero ang iba naman ay walang ibang dala kung hindi gulo, paninira at perwisyo. Magandang araw po sa iyo, Miss Heart, at sa mga tagapakinig ng channel ninyo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jason, 27 taong gulang, isang graduate ng Marine Transportation at kasalukuyang naghihintay pa rin ng tawag para makasampa sa barko bilang seaman. Alam naman nating lahat kung gaano kahirap ang proseso rito sa Pilipinas. Kung wala kang backer o kaya naman ay kulang pa ang mga training certificate mo, literal, nahihintayin mo munang pumuti ang mga uwak bago ka makatapak sa deck. Isang taon na akong tenga sa Maynila. Ang ipon ko mula sa mga sideline ko noon, unti-unti nang nauubos sa pamasahe, medical exam at pambayad sa boarding house. Dumating pa nga po sa punto na kahit pangkain na lang sa araw-araw ay pinoproblema ko pa, Miss Heart. Kaya naman, nang makakita ako ng post sa Facebook na naghahanap ng clinic boy sa isang mamahaling derma clinic sa May Makati, hindi ko na pinag-isipan pa yon. Ang nakasulat sa post ay tagalinis, tagaayos ng mga gamit at taga-welcome ng mga pasyente. Simple lang, walang kinalaman sa tinapos ko, pero kailangan kong mabuhay. Doon ko po nakilala si Dr. Eve, Miss Heart. Siya po ang may-ari ng klinik. Maganda siya, sopestikada, at mukhang nasa huling bahagi na ng 30s o mga nasa 40 na. Pero dahil nga doktor ng balat, napakabata pa ring tingnan. Noong unang araw ko, medyo nailang ako kasi puro babae ang naroon, pero napakababait po nila sa akin. Jason, pakipunasan mo naman itong salamin sa reception desk. Tapos, pakicheck mo na rin kung maayos ang pagkakalinya ng mga skincare products natin sa display area. Malumanay na utos sa akin ni Dr. Eve habang may hawak siyang chart. Opo, Doc. Sige po, gagawin ko po agad. Sagot ko naman sa kanya habang mabilis na kinuha ang basahan at sprayer. Gusto ko sanang itanong sa kanya kung bakit lalaki ang kinuha niyang boy sa klinik, gayong puro babae ang mga therapist at mga empleyado niya. Pero hindi ko na binuksan pa ang bibig ko, Miss Heart. Ang mahalaga ay may 11,000 piso ako buwan-buwan para kahit papano ay makaraos sa mga bayarin habang nag-aabang ng tawag mula sa shipping agency ko. Lumipas ang 2 buwan na maayos naman po ang takbo ng trabaho ko, Miss Heart. Ako ang unang dumarating para magbukas ng klinik at ako rin ang huling umaalis para mag-lock. Napansin ko na madalas akong i-text ni Doc Eve kahit nalabas na sa working hours. Minsan, tatanungin niya ako kung nakauwi na ba ako o kung kumain na ba ako. Noong una ay iniisip ko na baka mabait lang talaga siyang amo at nagmamalasakit sa mga empleyado niya. Sabado ng gabi noon, noong umulan ng napakalakas, nagmamadali akong maglinis ng treatment room dahil baha na sa labas at baka mahirapan akong sumakay pa uwi sa boarding house ko sa Pasay. Nagulat na lang ako nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Eve. Akala ko ay nakaalis na siya kanina pang 6:00. Kasabay kasi niya ang mga therapist tuwing umuwi. Jason, hindi ka pa pala nakakauwi? Malakas ang ulan sa labas Mahihirapan ka nang humanap ng masasakyan yan. Sabi niya habang inilalagay ang mamahalin niyang bag sa ibabaw ng lamesa. Oo nga po, Dok Tinatapos ko lang po itong huling kwarto. Para sa Lunes, malinis na. Kayo po, bakit po bumalik kayo? Tanong ko habang pinupunasan ang gilid ng facial bed. May nakalimutan kasi akong mga files dito. At saka medyo traffic din kasi kanina kaya nagpalipas muna ako ng oras doon sa cafe. Sagot niya habang dahan-dahang lumalapit sa pwesto ko. Alam mo, Jason, ang sipag mo, no? Ikaw na yata yung pinakamasipag na tao na nakilala ko. At saka, in fairness,
Bagay sa'yo kapag isinusuot mo yung uniform dito. Ang linis mong tingnan. Sayang nga lang at sima ng pangarap mo. Kailangan po talaga, Doc. Mahirap ang buhay sa panahon ngayon eh. Gusto ko rin naman kasing makatulong sa mga magulang ko sa probinsya. Nakangiti kong sabi sabay patay ng vacuum cleaner. Bigla siyang humakbang ng mas malapit pa sa akin. Sobrang lapit niya sa akin, Miss Hart, na naaamoy ko na ang mamahalin niyang pabango. Paano kung sabihin ko sa'yo na kaya kong ibigay sa'yo ang sahod na kikitain mo sa barko? Nang hindi mo na kailangan pang umalis ng bansa, aalis ka pa rin ba? Napatitig ako sa kanya. Hindi ko alam kung nagbibiro siya o kung ano, Miss Hart. Po? Ano po bang ibig niyong sabihin, Doktora? Simple lang, Jason. Gusto kita. Gusto ko na maging special assistant kita. Hindi lang dito sa klinik, kundi para sa akin mismo. Diretso niyang sabi habang nakatingin sa mga mata ko. Walang halong biro ang mukha niya. Doon nagumpisa ang lahat, Miss Hart. Dahil sa labis na pangangailangan sa pera at sa takot na rin na baka matanggal ako sa trabaho kung sakaling tanggihan ko ang may-ari, ay pumayag ako. Wala akong lakas na tumanggi dahil pakiramdam ko noon ay wala na akong ibang mapagpipilian. Pinili kong isantabi ang konsensya ko at ang alam kong tama dahil mas nangingibabaw ang takot ko na mawalan ng kabuhayan. Nagsimula kaming magkaroon ng relasyon ni Doktora Eve at unti-unti nang naging bahagi ng pang-araw-araw naming buhay. Inilihim namin ito sa lahat ng mga therapist at staff sa klinik. Nagkunwari kaming normal ang lahat sa tuwing may ibang tao sa paligid, na para bang walang kakaibang nangyayari sa pagitan namin. Tuwing gabi, pagkatapos ng operasyon sa klinik, naiiwan kaming dalawa. Kapag nakauwi na ang lahat ng empleyado, doon kami nagkakaroon ng pagkakataong mapag-isa. Doon namin itinutuloy sa loob ng office niya ang mga ginagawa namin. Tinutuon niya ang mga sinabi niya. Triple pa yata o mahigit pa ang sinasahod niya sa akin. At madalas ay nag-aabot pa siya ng extra allowance na hiwalay. Para sa isang katulad kong nagigipit, malaking tulong yon, Miss Hart. Nagagawa ko ng magpadala sa probinsya at makabili ng mga masusustansyang pagkain. Pero parang sa bawat perang tinatanggap ko, parang unti-unti namang bumibigat ang dibdib ko. Pakiramdam ko, binabayaran ng pagkatao ko. Isang araw, habang wala si Doktora Eve dahil may dinaluhang seminar sa isang hotel sa Mandaluyong, naiwan sa akin ang susi ng opisina niya para ayusin ang mga resibo ng mga supplier. Habang nag-aayos ako sa ilalim ng mesa niya, may isang brown envelope na nahulog mula sa cabinet na hindi nakasusi ng maayos. Plano ko lang sanang ibalik ito agad. Pero nang may nakita akong papel na nakalabas, parang may kung anong puwersa na nagtulak sa akin na basahin ito. Marriage contract. Iyon ang nakasulat sa itaas na bahagi ng papel. Binasa ko ang mga pangalan na nakalagay doon. Evelyn Santos at Ricardo Alejandro. May pirma, may seal, at may petsa na nagpapakitang kasal sila 7 taon na ang nakararaan. Paulit-ulit kong tinititigan ng dokumento. Umaasang nagkakamali lang ako ng pagkakabasa o baka may ibang paliwanag ang lahat ng to. Pero habang mas lalo kong tinititigan yung papel, mas lalo ring lumilinaw na matagal na pala akong niluloko. Napaupo ako sa sahig ng opisina niya habang hawak ang papel na yon. Nanginginig ang buong katawan ko. Para bang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Hindi ako makapaniwala na ang taong pinagkatiwalaan ko at minahal ay kasal na pala. Hindi pwede ito. Akala ko single siya. Pabulong kong sabi sa sarili ko habang paulit-ulit na tinitignan ang dokumento. May mga kasama pang picture doon. Silang dalawa ng isang lalaki na mukhang mayaman din. Nakangiti habang nasa ibang bansa. Buong araw akong hindi mapakali, Miss Hart. Pakiramdam ko ay naduduwal ako sa katotohanang nalaman ko. Naging kabit ako.
Sa buong buhay ko, hindi ko po naisip na papasok ako sa ganung sitwasyon. Noong gabing yon, pagbalik niya sa klinik, hinintay kong umalis ang lahat ng staff bago ko siya kinumpronta tungkol sa nalaman ko. Dok, ano po ito? Tanong ko habang inilalagay ang marriage contract sa ibabaw ng lamesa niya. Sinubukan kong maging kalmado pero nanginginig pa rin ang boses ko. Tiningnan niya ang papel tapos tumingin siya sa akin nang walang kung ano-anong emosyon. Sabi ko naman sa iyo, Jason, huwag kang magkakalkal ng mga gamit na hindi para sa iyo. Pero dahil nakita mo na, oo, kasal ako. Kasal kayo? Pero bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Dok, ginagawa niyo akong kabit. May pamilya kayo. May asawa kayo. Medyo napalakas ang boses ko dahil sa halo-halong galit at hiya. Ano naman ngayon, Jason? Malamig niyang sagot habang nauupo sa kanyang swivel chair. May nagbago ba? Hindi ba't kailangan mo ng pera? Binabayaran kita ng triple, di ba? At kung hindi dahil sa akin, baka pinalayas ka na sa boarding house mo. Pero hindi ganong klaseng tao ang tingin ko sa sarili ko, doktora. Akala ko malaya kayo. Ayoko na po. Magre-resign na ako. Sabi ko habang tumatalikod para lumakad palabas. Sige, mag-resign ka. Banta niya na naging dahilan para mapahinto ako sa may pinto. Mag-resign ka ngayon din. Pero tandaan mo to, Jason. Kilala ko ang manager ng shipping agency na nilalakaran mo. Isang tawag ko lang sa kanila. Hindi ka makakasampa sa kahit na anong barko habang buhay. At isa pa, paano ang pamilya mo sa probinsya? Kaya mo ba silang buhayin kung mawalan ka ng trabaho ngayon? Napatigil ako, Miss Hart. Parang may bumara sa lalamunan ko. Ang mga pangarap ko bilang seaman, ang tanging pag-asa ko para maiahon ang buhay namin. Hawak niya sa mga kamay niya. Lumingon ako sa kanya na may luha sa mga mata. Bakit niyo po ginagawa to sa akin, doktora? Ano po ba ang kasalanan ko sa inyo? Wala kang kasalanan, Jason. Gusto lang kita. At hanggang gusto kita, mananatili ka rito sa tabi ko bilang special assistant ko. Huwag kang mag-alala. Itutuloy ko naman ang pagdodoble sa sahod mo. Sabi niya habang nakangiti, isang ngiti na bumasag sa natitirang dignidad na meron ako. Mula noon, nagpatuloy ang relasyon namin kahit labag sa loob ko. Gabi-gabi, parang pinapatay ang kaluluwa ko sa tuwing naroon ako sa opisina niya. Ginagawa ko na lang ang lahat para sa pera at para sa pangarap kong maging seaman. Kahit na ang kapalit ay ang sarili kong dangal, Miss Hart. Naging parausan ako ng isang mayaman at makapangyarihang doktora dahil lang sa kahirapan. 4 na buwan pa ang lumipas na ganoon ang takbo ng buhay ko. Laging mabigat ang dibdib ko tuwing papasok sa klinik. Pero pinipilit kong maging normal sa harap ng ibang tao. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Isang hapon, bandang 3:00, biglang bumukas ang pinto ng klinik ng napakalakas. Isang lalaki na nakabarong at may kasamang 2 gwardya ang pumasok. Nakita ko kaagad sa mukha niya ang galit. Siya ang lalaki sa picture. Si Ricardo, ang asawa ni Doktora Eve. Nasaan ang asawa ko? Sigaw niya sa reception area. Natakot ang mga therapist at mabilis na nagtago sa likod ng counter. Sir, sandali lang po. May pasyente po si doktora sa loob. Pigil ko sa kanya habang humaharang ako sa daan patungo sa opisina ni Doktora Eve. Umalis ka sa daan ko kung ayaw mong masaktan, boy. Sabi niya habang itinulak ako ng malakas, dahilan para mapaupo ako sa sahig. Nang pumasok siya ng marahas sa opisina ni Doktora, narinig namin ang malalakas na sigawan sa loob. Akala mo ba hindi ko alam, Evelyn? Matagal na kitang pinababantayan sa mga tauhan ko. Alam ko ang mga pinaggagawa mo rito sa klinik mo. Sigaw ni Ricardo. Lumabas si Doktora na maputla ang mukha pero pinipilit pa ring maging kalmado. Ricardo, mag-usap tayo sa bahay. Huwag dito.
Nakakahiya sa mga empleyado at pasyente ko. Nasaan? Nasaan ang clinic boy na pinapakitaan mo ng pera para pumatol sa'yo? Lumingon si Ricardo sa paligid at ang mga mata niya ay tumama sa akin na nakatuyo pa rin malapit sa pinto. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa kwelyo ng uniform ko. Ikaw ba? Ikaw ba ang lalaki ng asawa ko? Sir, hindi po. Nagtatrabaho lang po ako rito. Pagsisinungaling ko dahil sa sobrang takot. Magsisinungaling ka pa? May mga litrato kayo na magkasama. May ebidensya ako. Sigaw ni Ricardo sabay suntok sa mukha ko. Napasandal ako sa pader at naramdaman ko ang pagdaloy ng dugo mula sa labi ko. Tumingin ako kay Doktora Eve. Umaasa na ipagtatanggol niya ako, na sasabihin niya ang totoo. Napinilit niya lang ako at tinakot gamit ang karir ko. Pero laking gulat ko nang makita ko ang malamig at mapang-aping tingin niya sa akin. Ricardo, bitawan mo siya. Sabi niya sa asawa niya. Ang boses niya ay walang kahit na anong emosyon para sa akin. Huwag mong dumihan ang kamay mo sa basurang yan. Napatitig ako sa kanya. Doktora. Sige, sabihin mo ngayon sa asawa ko ang totoo, Jason. Patuloy niya habang naglalakad pabalik sa tabi ng asawa niya. Sabihin mo sa kanya kung paano mo ako pinilit. Kung paano mo ako tinakot na gagawa ka ng kwento sa mga pasyente ko para sirain ang reputasyon ng klinik ko kung hindi kita bibigyan ng pera at kung hindi ko dodoblehin ang sahod mo. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig. Ano pong sinasabi niyo, Dok? Kayo po ang nag-utos sa akin. Kayo po ang nagbanta sa karir ko bilang seaman. Kayo po ang nag-alok ng pera. Sigaw ko habang umiiyak na sa sahig. Sinungaling! Sigaw naman ni Ricardo. Sabay sipa sa tagiliran ko habang nakadapa ako. Hindi na ako nakalaban, Miss Hart. Wala na akong nagawa kundi panoorin ang lahat habang unti-unting nawawala sa akin ang pagkakataong ipagtanggol ang sarili ko. Tinawag ng asawa ni Doktora ang mga pulis. Dahil mayaman sila at may impluwensya, mabilis nilang binaligtad ang kwento. Sa loob lamang ng maikling panahon, ako na ang lumabas na may kasalanan. Ang mga therapist sa klinik na nakakita sa nangyari ay hindi rin nakapagsalita dahil takot silang lahat na matanggal sa trabaho o madamay sa gulo ng may-ari. Naiintindihan ko naman ang takot nila. Pero lalo akong nasaktan dahil wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na magsabi ng totoo. Walang gustong tumistigo para sa akin. Dinala ko sa presinto at doon ko nalaman na sinampahan ako ng kasong extortion o pangungutong at serious unjust vexation. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko ang mga kasong isinampa laban sa akin. Dahil alam kong wala akong ginawang ganon. Ang dobleng sahod na natanggap ko buwan-buwan na nakarehistro sa payroll bilang bonus ay ginamit nilang ebidensya na pinatataas ko raw ang singil ko sa kanila sa pamamagitan ng pananakot. Wala akong pera para kumuha ng magaling na abogado. Ang pampublikong abogado na nakatalaga sa akin ay walang nagawa dahil kumpleto ang mga dokumento at ebidensya na inihanda ng kampo ni Ricardo at Doktora Eve. Nalaman ko na lang, Miss Hart, pagkalipas ng ilang linggo mula sa isang therapist na naawa sa akin at dinalaw ako ng patago, ang buong eksena raw ng pagdating ng asawa ni Doktora ay plano talaga nilang mag-asawa mula pa noong una. Kailangan daw kasi ni Doktora Evelyn at Ricardo ng isang dahilan para maipakita sa pamilya ng lalaki na maayos ang kanilang relasyon at walang problema. Para makuha ang malaking mana mula sa mga magulang ni Ricardo. Ginamit lang nila akong setup para lumabas na bayani si Ricardo sa pagliligtas sa kanyang asawa mula sa isang mapang-aping empleyado. Habang si Doktora naman ay nananatiling malinis ang pangalan sa kanilang pamilya. Akala ko po noon ay tuluyan na akong mabubulok sa kulungan. Halos panawan na ako ng pag-asa
dahil wala namang ibang makakatulong sa akin. Pero Miss Hart, binalikan po ako nila doktora. Hindi ko po alam kung anong eksaktong ginawa nila, pero nakalaya po ako. Pagkatapos noon ay binigyan nila ako ng pera. Malaking halaga po yun, pero hindi sapat para burahin ang lahat ng trauma at kahihiyang naranasan ko. Kaya lang po, Miss Hart, ay wala naman akong ibang choice kung hindi tanggapin yon. Itinapon ko ang lahat ng kahihiyan at pride, pati na ang dignidad, nang tanggapin ko ang pera. Ginamit ko yon para magamit at para makapagsimulang muli. Natatawa nga po ako noon dahil kahit papano naman pala ay may konsensya sila. Pero ang trato nila sa akin, ganun pa rin. Parang aso o bagay na bigla na lang itatapon kapag hindi na nila kailangan. Sana po ay magsilbing aral ang kwento ko sa ibang tagapakinig nyo, Miss Hart, o sa mga naghahanap ng trabaho na huwag basta-bastang masisilaw sa mga dobleng sahod, lalo na kung ang kapalit nito ay ang sarili mong pagkatao. Kung may maramdaman kayong mali o may hinihinging bagay na labag sa kalooban nyo, huwag matakot na tumanggi at lumayo habang may pagkakataon pa. Mas mabuting magsimula muli kaysa mawalan ng sariling dangal at masira ang buong kinabukasan. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko, Miss Hart. Malaking bagay sa akin na mabigyan ng pagkakataong mailabas ang lahat ng matagal ko nang kinikimkim. Lubos na gumagalang, Jason.